Lito Official. Yun, pakisuportahan natin po mga kabisnes. Opo. Meron na pong sariling YouTube channel si Kuya Vera, si Kuya Lito at saka si Ate Vera. Thank you po. Ano lang po, unahin nyo, Vera and Lito, no? Vera ang nauna. Baka minsan kasi Lito, una, Lito and Vera. Opo. Una po si Ate Vera kasi mas malaki siya. So yun na mga kabisnes, salamat po ha, supportahan natin sila. Thank you so much. Thank you po. Hello po mga kabisnes, Vera and Lito official dito. Yan. Official na po sila mga kabisnes. Opo. Na sila Thank ay you po. isa na excuse me po, isa ng vlogger. Thank you po. Sa langaran ng larangan ng YouTube channel. Thank you po. Ate Kuya. Please subscribe, like, and share. Yun o. Salamat. Good morning po mga kabisnes namin minamahal. Naimbag daw tayo amin mga kabisnes. Kamusta po kayo mga kabisnes namin minamahal? Sana po mga kabisnes nasa mabuti po kayong kalagayan. Saan man panig kayong mundo naroroon. So yun no mga kabisnes. As you can see mga kabisnes, tayo na naman ay magluluto. So yan mga kabisnes, yan pong ginagawa ko ay magsisisig po tayo. Yan po yung maskara ng mga baboy mga kabisnes na naprito. Yung tinatawag nila crispy ulo. Kasi hindi po naubos. So, tinanggal ko po yung mga laman. Tapos, prinito ko po ng konti. Then, isisisig naman po natin ngayon. Kayo po mga kabisnes, pag may mga tira-tira pong ganon, marami pa pong laman. Ano pong ginagawa nyo mga kabisnes? Ako po kasi, kahit anong luto po yun, anong ulam, ay ginagawan po natin ng paraan para maulam pa po ulit mga kabisnes. So yan, crispy ulo po yan ay i-twist naman po natin sa sisig mga kabisnes namin minamahal. So, samahan nyo po akong maggayat at matagal po ang maggayat ng maliliit mga kabisnes. Sayang naman po kasi mga kabisnes at napakarami pa pong laman yung crispy ulo kaya ginawan po natin ang paraan para po maulam pa po ulit mga kabisnes. Ganun po ako kasi mga kabisnes namin minamahal. Kung ano man po yung mga tira-tirang pagkain or ulam ay ginagawan po natin ang paraan para po maubos. Kasi sayang po. Sa panahon po ngayon kasi mga kabisnes ay napakamahal po ng ating mga bilihin mga kabisnes namin minamahal. So, ginagawan ko po ng paraan lagi yan mga tira mga kabisnes para naman hindi nakakapanghinayang at syempre hindi naman nakakaano sa laging nabili, di ba po mga kabisnes. Pasensya na po pala kayo mga kabisnes at hindi po masyadong nakukuha ng buong aking ulo ang aking mukha pala mga kabisnes kasi may mga nagre-request po na itutok po daw po yung camera sa niluluto ko. So tinutok ko po sa mga ginagawa ko minsan mga kabisnes. So ayan po, samahan niyo po ako mga kabisnes. Kayo po mga kabisnes namin minamahal, ano pong ginagawa nyo kung sakaling may tira po kayong mga ulam? Ipinapainit na lang po ba ninyo or tinitwist nyo rin po ba sa ibang putahe? So yun po, pasalamat po sa mga nagpapayo pala sa akin mga kabisnes. At syempre salamat po sa mga nagtsatsaga sa aking mga munting vlogs. Yun po mga kabisnes, pagkakagayat ko po ay sinasalang ko naman po sa kawali ulit para lalo po siyang maging crispy. At saka baka mapansin nyo po yung aking ginagamit na kutsilyo, bakit ang liit ay minsan po kasi mga kabisnes ay trip po na ito po ang aking panggayat mga kabisnes. Kaya pagpasensya nyo na po.
So ayan po mga kabisnes namin na mahal, patapos na po tayo maggayat. Yun, gagayat na rin po tayo ng mga ibang panangkap mga kabisnes sa ating sisig. Kaya samahan niyo po ako mga kabisnes. Kayo po mga kabisnes, mahilig din po ba kayong gumawa ng sisig? Dito po kasi ay paborito po nila yung sisig at dinakdakan. So pag may time mga kabisnes ay nagpapasuyo po talaga sila. Nagre-request po sila ng luto na sisig or dinakdakan. So, yun po. Buti na lang po marunong po tayo kahit papano. Kaya, naipagluluto po natin sila mga kabisnes. So, yan po. Patapos na po tayong maggaya at last na po to mga kabisnes na minamahal. Kaya, pagtyagaan nyo na po ang aking paggagayat. May medyo matagal lang po mga kabisnes. At salamat din po sa pagtyagaan nyo sa panonood. So mga kabisnes, sibuyas naman po ang ating gagayatin. Nag-ano po ako dyan, nagbalat po ako ng sibuyas na pula at sibuyas na puti mga kabisnes. Masarap po ang sisig pag maraming sibuyas. Kaya gumamit po ako ng parehas na sibuyas. Kulay pula at kulay puti mga kabisnes. So yan po mga kabisnes. Ano po bang mga sikreto nyo sa paggawa ng sisig or dinakdakan mga kabisnes? Baka meron po kayong may bibigay na tips sa akin. Magpa-comment na lang po please. Para po matuto naman po ako ng iba't ibang uri ng sangkap ng dinakdakan or sisig pa na hindi ko alam mga kabisnes na minamahal. Ang sisig po kasi at dinakdakan ay ang pagkakaiba lang ay yung dinakdakan po, pag ang ginagawa ko ay iniihaw ko po yung karne niya at saka meron po siyang luya. Ang sisig naman po mga kabisnes, ang ginagawa ko ay pirito yung karne niya at saka wala po siyang luya. Ewan ko lang po sa inyo mga kabisnes kung ano po yung mga sangkap nyo po sa sisig at luya. Kasi iba-iba naman po ay sisig at dinakdakan. Sorry po mga kabisnes. Hindi po kasi tayo pare-parehas ng mga sangkap mga kabisnes na minamahal. So baka meron po kayong mapuna na kulang ko po. Baka pwede pong makikisuyo po, pa-comment po para po malaman ko din. So yun po, tapos na po ako sa sibuyas na pula at puti mga kabisnes. Magagayat naman po tayo ng siling green, yung panigang po mga kabisnes, at siling labuyo. Maglalagay po tayo niyan parehas mga kabisnes na minamahal. So yun, samahan niyo po ako para sa paggagayat. Ano lang po to, tiyaga lang po sa paggagayat kasi talagang maraming gayatin. Parehas po yung sisig at dinakdakan. Yan po. Tapos na po ako sa siling green mga kabisnes, siling pula naman. Medyo baka po napapansin nyo, malalaki po yung hiwa ko po sa siling pula. Medyo nilakihan ko po kasi mga kabisnes, sinadya ko po kasi minsan po ay pag masyadong maliliit nakakain naman po nila sobrang maanghang po mga kabisnes. Kaya medyo nilakayan ko po para makikita po nila agad at matatanggal mga kabisnes na minamahal. So yan po mga kabisnes. Tapos na po akong maggayat ng mga panangkap. I-ready na lang po natin yung ating paghahaluan at syempre po yung mga ibang panangkap pa mga kabisnes. So yan po mga kabisnes na minamahal. Kinuha ko po yung pinagmimixan ko po talaga. Yan po ay naprito ko na po pala ulit mga kabisnes na minamahal. Kasi pagkaprito ko po, gagayatin ko at ipiprito ko pa po ng konti para medyo crispy mga kabisnes na minamahal. So yan po, isang Tupperware, isang stainless Tupperware po, tsaka isang plato. Madami po yan mga kabisnes. At tsaka ilalagay na po natin yung sibuyas, sili,
at saka labuyo. Yun po mga kabisnes namin na mahal. Mas maraming sibuyas po na ito mga kabisnes ay mas masarap. Kayo po mga kabisnes, lagyan na din po natin ng magic sarap na konti lang mga kabisnes. Pampalasa lang po. Tsaka syempre yung konting suka mga kabisnes. Naubusan po kasi ako ng kalamansi dyan mga kabisnes, kaya konting suka po ang nilagay ko. Maglalagay na rin po tayo ng paminta. Medyo dinagdagan ko po ang paminta kasi masarap po dyan ang maraming paminta mga kabisnes. At syempre, pampalasa po natin konting asin mga kabisnes. Control lang po tayo sa pampalasa mga kabisnes. At lahat po ng ginagamit ko dyan ay tansyahan lamang. Depende na po yun sa inyo mga kabisnes. Depende na po yun sa panlasa nyo. Konti po muna para matansya nyo po mga kabisnes. At syempre hindi po mawawala ang ating mayonnaise. Yun po ang ating bida for today's video. Char. Yan po ang ginagamit kong mayonnaise mga kabisnes kung ako ay nagsisisig at magdidinakdakan. So yun po, saidin po natin ng gusto kasi sobrang mahal na po ng ating mga mayonnaise na ganito. So yun po mga kabisnes, samahan nyo po akong magtimpla nito. So yun mga kabisnes, after po nating paghalo-haluin lahat ng ating mga sangkap ay mix lang po natin maigi mga kabisnes namin na mahal. Hanggang sa mag-combine po yung mga pampalasang nilagay po natin at saka yung ating karne mga kabisnes namin na mahal. Tsaka baka po pala kayong magtanong mga kabisnes, bakit planggana yung ginagamit ko? Yan pong planggana po na yan ay talagang yan po yung pinagtitimplahan ko po ng aking sisig or yung dinakdakan mga kabisnes. Pang pagkain lang po yan, hindi po ginagamit sa kung saan mga kabisnes. So yun lang po mga kabisnes. At syempre, titikman po natin para malaman po natin kung sakto na po ang ating lasa. So yun, okay naman na po mga kabisnes. So ayun, tapos na po tayo sa sisig mga kabisnes namin na mahal. So tulad po ng lagi kong sinasabi mga kabisnes namin na mahal, na pagkatapos pong magluto ay syempre ligpitin natin ang ating mga pinaggamitan. So yan, ligpit-ligpit muna tayo mga kabisnes. Samahan nyo po ako. Yan po ang aking routine. Pagkatapos pong magluto mga kabisnes ay syempre maghuhugas po tayo ng ating mga pinaggamitan para po wala ng kalat ang ating kusina bago po natin iwan at bago po tayo gumawa ng panibagong gawain mga kabisnes namin na mahal. So yun po mga kabisnes, samahan nyo po muna akong magligpit at maghugas mga kabisnes. So yun mga kabisnes namin na mahal, tapos na po tayong maghugas at yun po maglilinis muna tayo ng paligid ng ating kusina kahit nakapaglinis na po tayo kanina. Syempre mga natalsikan ng mga pinaglutuan natin at baka may mga nalaglag po mga kabisnes, kaya
linisin po muna natin ang paligid. Yan, magpunas po tayo. Then after nyan, linisin ang basahan at tayo magwawalis naman mga ka-business. So yun po, magwalis po tayo. Pasadahan po natin ang walis para po siguradong walang lalanggamin. Di ba po mga ka-business? Kayo po mga ka-business, ano po ang ginagawa nyo pagkatapos nyo magluto? Meron po ba kayong tagahugas at tagawalis? Ako po kasi ay walay. Kaya tayo po ang gagawa. Kaya samahan nyo po ako mga ka-business. At syempre mga ka-business, walisin po natin ang mga ilalim at baka may nalaglag na mga ginagayat pag tayo bago magluto mga ka-business. Syempre, yun po ay pagmumula ng mga langgam. Ang hirap po kasi nang lalanggamin ng ating kusina. At syempre po lalangawin mga ka-business namin naman. At yun, tapos na po lahat ang gawain sa loob mga ka-business. Kaya puntahan na po natin ang ating nilalabhan. Kanina po habang nagagayat ako mga ka-business ay nagpaikot na po ako ng nagpaikot. Kaya banlaw na po tayo ng banlaw ngayon mga ka-business namin na mahal. So yun po mga ka-business, para po mabilis ang ating mga gawain, di ba po mga ka-business? Pasensya na po pala kayo at ako'y nakaburangot dyan mga ka-business namin na mahal. Hindi ko alam kung bakit na ako nakasimangot dyan mga ka-business. Pati ako hindi ko rin alam, char. Ganyan po kasi ako mga ka-business naming minamahal. Kung ako'y nagmamabilis pong magawa, hindi ko alam na nakaburangot pala ako. Pangit na nga mga ka-business, nakaburangot pa. Char. Ano po mga ka-business, naglaba po si Vera. Nandun po siya sa likod ng sasakyan, nagsasampay. Good morning, Boss Amaru. Hello po mga ka-business, good morning po. Natapos ng church. Yan o, katapos lang daw po mag-church ni Kuya Amaru. Yun po mga ka-business, nagmamadali si Vera maglaba. Kasi po maya mag-church na po kami. Mag-church. Pero pag hindi naman po natapos ni Vera, pwede naman niya pong balikan mamaya. Kung hindi naman po Ayan o, si Kuya Amaro, namumroblema. Wala daw siyang basahan. Maglilinis daw po siya mga business ng Yan, sasakyan ni Paps. Siguro po kasi may shampoo. Shampoo. Ilagay dyan. Wala ko nakita dyan. Wala ko nakita dyan. Yun o. Pangit mo ha? Pangit mo. Hello po mga ka-business. Labatayin po mga ka-business. Apo. Walang araw po kasi tayo hindi nakapaglaba kasi busy po tayo. Kasi po ang iyong lola. So,
pa po ako kasi para po hindi lang ng maambakan mga. So, binibilisan ko po kasi mamaya mag-church po. Church day tayo. Pero kung hindi man po matapos to, hindi ko naman po matuloy pagkadating. Yun o, tuwan-tuwa na yung isang bata o nakakuha ng basahan. Yung isa pang problema. Ano po? Ano kayo? Pantuyo. Yun lang mga business. Naglag kalit? Opo mga kuya Dito to. po tayo mga ka-business. Yan pa. Kuha ko ito. Pili. Pili po dahil nung bumisita. Opo. Galing Hong Kong. Si Ma'am Erlinda. Shoutout po Ma'am Erlinda. Binigyan po, naglabas po si ate kanina. Ayun ba si Ma'am Erlinda? Iba pa yung nagpunta dito, si Ma'am Erlinda, subscriber. Oo. Akala ko si Ma'am Erlinda yung sponsor. Sila. Oo. Hindi, yun nagpunta rito noong na Ilocana, yung sayaw-sayaw pa. Oo nga pala. Ilocana, yung iba yung Ilocana. Si Amaro po ay nag-volunteer po siya, mag-barwa. Ayun po mga business. Kaya po nagutos dyan, nakita po niyang malikabok. So, problema lang po siya kasi hindi niya alam kung saan itinatago yung mga basahan ng car wash. Muntik na po siyang ano kanina mga ka-business. Muntik na po siyang umiyak. Opo. Yun o. Napakasipag ni Kuya Amaro. Yung ano yan yung pang linis yata ng ng shields. Sinanaw dyan ni Kuya po. Yun o. Napakasipag ni Amaro. Parang totoo. Oo, ay, napakaangas. Amaro ano? 2.0. O, nasan ba? Yung Amaro 1.1 ay 1.0. Naiwan siya. Kala ko binura mo na kasi ano yun. Binura ko na yun. Masaway. Masaway yun. Ayaw ko na. Ayaw ko rin sa kanya. Masaway pa na yun. Bagong Amaro na to. Yun o. Tunay na. Tunay. Ayan po mga business, balikan ko po kayo mga business. At syempre nangangalay na.